At lumapit ang doktor sa isang ama na nagsasabi, "Sir, kinalulungkot ko po. Ginawa na po namin ang lahat ng aming magagawa para mailigtas ang inyong anak. Subalit, ang tanging na iligtas lang po namin ay ang kanyang ina. Subalit ang inyong sanggol ay kinalulungkot po namin na hindi namin po siya naligtas." Sabi ng ama, "Doktor, hindi po ba nangangailangan kayo ng mga corneal transplant? Maaari ko bang i-donate yung cornea ng aking anak para marami pa akong matulungang makakita?" At kinabukasan, ang Red Cross po ay dinala ang cornea ng kanyang anak para sa 2 pasyente. At ginawa nila ang corneal transplant sa 2 tao. Una ay sa isang lalaki na may malaking pamilya at ang ikalawa ay para sa isang ina. Mahigit 2,000 taon na nakakaraan nang may iniluwal na sanggol sa makasalanan at madilim na lupang ito. At dahilan sa kanya, ang bawat tao ay nagkaroon ng pagkakataon na makita ang liwanag at muling nakakita. At hanggang sa ngayon, ikaw, ako, tayong lahat ay may pag-asa na maaari tayong lumakad sa liwanag. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula ang Usapang Senior. Walang maliw, pagpapalang, walang tigil. Dating pusong may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong umaga. Dakilang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, purihin ang inyong pangalan, sapagkat ikaw ay puspos ng pag-ibig at kaawaan. Hiling po namin ang inyong kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, sa aming pagsuway sa inyong mga utos at sa aming pagiging makasarili. Subalit sa kabila ng aming kapalaluan, ay mayaman ka sa kahabagan at patuloy mo kaming pinagpapala. Maraming salamat sa inyong pangako na sasamahan kami hanggang sa katapusan ng sanlibutang ito. Sa panibagong araw na ito, nais naming maranasan ang inyong pakikisama sa lahat ng aming gagawin, sapagkat ikaw lamang ang aming tanging pag-asa, ang aming hantungan at kaligtasan. Ito ang aming dalangin at umaasang inyong diringgin, alang-alang sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Isang makayapang umaga, masaya, malamig, at may panibagong biyahe. Kayo po ay sumusubaybay sa programang Simula ang Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios at muling wini-welcome ang bawat isa sa inyo sa espesyal na araw na ito. At alam ko, lahat tayo ay nagbubunyi, lahat tayo nagsa-celebrate. Happy holidays po sa inyong lahat. At 10 ng aming
staff at production crew, amin pong pinaabot sa inyo ang isang masaganang araw ng Kapaskuhan sa inyong lahat. Ako po ay muling sasa inyo sa araw na ito at tayo magkakaroon ng konting kwentuhan. Okay? At meron ding konting tips, no? Meron tayong mga payo para po sa mga seniors. At kung alam niyo yung rule of three, ayan, rule of three, ayan sinasabi, ayan ang gagamitin natin para paalala, no, sa ating wellness, health, at saka higit sa lahat para sa ating kapakipakinabang na pamumuhay. Kaya po nais ko welcome kayo for sa ating mga tagapakinig sa International Church of SDA sa Evanston, Chicago, Illinois, and din sa Naperville Remnant Church, no? Din sa Chicago, Illinois, USA. At nais ko ring banggitin ang aking mga masugid na mga taga-subaybay, si Meliobi Cabañez, si Rebecca Evora, at gayon din si Leti Sampang. Kumusta na po kayo? Happy holidays po. At yan din ang Puting Kahoy Senior Citizen Association Federation. Welcome po sa inyong sa ating programa at maraming salamat sa patuloy ninyong pagsusuporta sa ating program na simula Usapang Senior. At hindi ko rin nalilimutan, of course, ang ating mga senior citizen ng Morning View subdivision dito sa Puting Kahoy. Kaya ngayon po, mag-uusap-usap tayo tungkol sa may konting spirit ng holidays. At alam nga natin ang buong sanlibutan ngayon ay nagsasaya dahil inaalala nila ang kapanganakan ng ating mahal na Jesucristo. Although biblically walang actual date ng kanyang kapanganakan at yung December 25 po ay napatunayan na hindi po yun ang actual na kapanganakan dahil yung marami silang binanggit na sitwasyon dahil sa Judea, yung birthplace ni Jesus Christ na sinasabi, ay ano po yun, winter time doon, kaya imposible po na nandun ng mga shepherd at sa iba pang mga sitwasyon na nakapaikot sa kapanganakan natin, Panginoon. So, bagamat tayo ay naniniwala na dumating ang ating tagapagligtas, no, na tinawag na Emmanuel. And ang pangalan daw niya ay Jesus, na siya magliligtas, at Emmanuel, na siya isa sa atin. So yan po ang ating pag-uusapan at magkakaroon tayo ng konti mga kwento about yan sa ating pinagbubunyi sa panahong ito ng holidays. Okay? So, dyan lang po kayo. Magbabalik po ang simula ang Usapang Senior. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior dito lamang sa AWR 89.1 FM tuwing Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ako po si Dr. Rome Barrios at nais kong sabihin na kung kayo may mga kahilingan, meron kayong komento o may mga suggestion kayo para sa aming programa, bukas po ang aming mga linya. Ang aming pong numero ay 0917-1742-777. At gayon din ang 0918-9447-891. So hintayin po namin ang inyong mga text or mga mensahe. At ngayon po, pag-usapan natin yung, alam nyo, holidays ngayon. Talagang napakasaya, napakasagana sa pagkain, napakasagana sa kasiyahan.
ang may papayo ko po bilang mga senior citizen, hindi lang naman sa mga senior, sa ating lahat, na hinay-hinay po, no? Hinay-hinay po sapagkat tayo po ay may pinananatiling kalusugan natin. Okay? Bawas po sa mga fats, bawas po sa mga sugar, ano pa ba, bawas sa mga processed foods, okay? But you have to enjoy it, no, na hindi naman nagiging panganib sa ating kalusugan. Yun po yung lagi natin iisipin. Kaya po sana po ay patuloy tayong magsasaya. At ngayon nais pong mag-uusap tayo tungkol dito sa mga nakita ko kasi ito mga rule of three. Alam niyo ba yung rule of three? Una, yung 3 bagay na magpapagaan ang ating buhay. Ito yung ating mga 3 lang ang matandaan nyo. Sabi rito, number 1, do not quarrel. Okay, ito po ay tungkol sa relasyon, no? Ibig sabihin sa mag-asawa, lalo na. Sabi rito, do not quarrel with your spouse. Okay? Lalo na kapag umabot na tayo sa old age na ito, no? Kasi sabing ganon, when we're young, we share love. Okay, sa ating asawa, sa ating mahal sa buhay. When we're old, we share loyalty. Ayan ang mahalaga. Kaya wag po, the older we grow, our spouse becomes what? Dearest, who shares our life and support, who shares his life and support emotionally to us. Ayan, tayo. So no one wants to grow old alone, tandaan po ninyo. Kaya tayo mapalad hanggang sa ngayon na sa ating ganitong edad na mapalad tayo dahil nakakasama pa natin ang ating mahal na kabiyak, mahal na asawa. So, ayaw natin na tumanda na tayo nag-iisa. Kaya sabi rito, ay itrato daw natin ang bawat isa na para talagang kayamanan, no? As the treasure you truly are. At saka talagang buong puso mo yun na ginagawa. Ayan. Number 1 yun. Ang number 2 rule, if you happen to be living alone, don't rush into remarriage. Okay. Naalala ko yung yung liham ng una nating episode sa akin ng isa nating kaibigan na taga-subaybay na tinatanong ako kasi pareho raw kaming balong. Sabi niya, tinatanong niya, wala po ba kayong balak mag-asawa uli o pinapayuhan niyo po ba na dapat mag-asawa dahil ako'y nag-iisa na at gusto ko rin may makasama sa buhay para hindi na rin ako malungkot dahil naalala ko lagi yung aking umanaw na may bahay. Ang masasabi ko po ay pagkaganyan pong mga pagkakataon ay wag daw tayong magmadali. Dahil alam niyo naman ang mga bagay na nakatulad yan. Sabi nga kung binatad dalaga nga pinapayuhan na mag-isip muna mabuti, no? Ibig sabihin, hindi raw yung parang kanin na kakanin pag napasoy luluwa, hindi. Dahil ganun din ang second marriage or remarriage. Kasi ang nakita natin wisdom dyan. Dahil umabot kayo sa ganyang age, magkaiba yung inyong naging buhay, magkaiba yung inyong nag-experience. Kaya kumakaminsan maraming conflict, no? In terms of in terms of yung mga lifestyle at saka yung mga finances ay doon nagkakatalo lagi, doon po tayo nagkakaroon ng suliranin pag po tayo ay nag-asawang muli. Kaya dapat aaralan po yan. Okay? Ayun po. Kaya ang mahalaga, you enjoy at the moment you enjoy your freedom, you enjoy your solitude. Ito po, it doesn't mean na kapag kayo nag-iisa, malungkot na kayo, hindi po.
dahil po kapag may tinatawag tayong solitude, at ayun po yung kapayapaan sa sarili, na meron kang freedom, okay, na kaya mong gawin din yung gusto mong gawin na sa tingin mo ay mabuti at magpapasaya sa iyo, at makakatulong ka sa kapwa. Ayun po, may tinatawag tayong solitude. Is more on spiritual na kapayapaan yun. Hindi po necessarily na tayo ay magmadali at humanap kagad tayo ng ating makakasamang muli. Okay, yan po yung payo doon. And then ang number 3, no, sa rule of 3 natin ito, so in terms of relationship, okay, ang sinasabi ay do not let unresolved worries keep you. Ayan. Yung mga minsan marami tayong suliranin, at yung mga hindi pa natatapos o kaya minsan hindi pa nare-resolve, wag daw muna problemahin yun. The more we think, the more we tangled our minds. Ibig sabihin, habang iniisip natin laging, yung isip natin lagi nakatuon na lang doon, apektado ang ating lahat ng ating ginagawa. So, let it go until tomorrow. Bayaan natin yan. Kung hindi na-resolve ngayon, let it go. I-pray natin at umasa tayo na kinabukasan ay maayos din yan at magiging malinaw na ang lahat. So, preserve a relaxed mind. Remember, worrying excessively cannot change, or it will only erode you emotionally. Okay? At kailangan natin yung importante yung healing sa ating pangatawan. Ibig sabihin, kapayapaan ng ating pag-iisip. At pag ang ating isip ang napayapa, spiritually, tayo ay malakas, lahat po yan ay sasama sa ating pangatawan. Kaya po yung first rule of 3 na ating pag-uusapan ngayon. At dyan lang po kayo. Pagpapatuloy po natin, pagbabalik ng simula ang usapang singing. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior. Ako si Doc Ron Barrios at tinatalakay ko ang mga ilang bagay, no, na madali natin matandaan as a rule of 3. Okay. Ang pangalawa nating rule of 3, 3 bagay daw importante, proper nutrition, tapos sufficient rest, and cheerful spirit. Nutrition, sufficient rest, and cheerful spirit. Okay, alam na natin yung sa nutrition. Tanda natin, iwas pa tayo ng mga sa unsaturated fats. Ayan. Kasi napakahirap pagka yung mga galing sa processed food, at saka puro fruits, vegetables tayo. Damihan natin serving, more serving than the rest of the food. At gayon po, sufficient rest. 8 to 9 hours, 7 to 8, okay na sa mga senior citizen. At tandaan nyo yung rule na 3, 2, 1. Ano ibig sabihin nun? 3 hours before sleep, no more food. Hindi na tayo kakain. Tapos 2 hours for sleep, wala na pong mga trabaho. Wala na tayong gagawin. No? 2 hours before, nag-relax na tayo, at yung 1 hour before rest ay stop na yung screen time. Screening time. Ibig sabihin, tanggal na yung mga TV, computer, yung mga iPad, at saka yung mga ating mga gadgets. Wala na pong screen kasi nakaka-apekto sa ating pagtulog. Okay?
Napakaganda. Tandaan nyo, proper nutrition, sufficient rest, at cheerful spirit. Okay. Ang sumunod na three types natin. Ito naman, medyo ano rin to, magandang payo rin to, magandang paalala. Three types of money you should not lead once you should not lend, hindi pala lead. You should not lend once you are older. Kung pag tayo pinasa itong mga edad na, huwag na kung tayo hiram ng salapiraw natin. Savings at iwasan na natin yun kasi hindi natin nakakayanin yung mga ano tawag yan, yung mga consequences, no? Kapag nagkaroon ng aberya yung ating at minsan talagang ang pagpapahiram ng pera, minsan talaga napatunayan ko yung nagiging sanhi pa ng hindi pagkakaunawaan at talagang gusto mo tumulong at makamit naman hindi naman lahat ng tao kasi rin kaya ka rin bayaran kaagad, no? Kapag nagpahiram ka, kaya kapag ikaw nakakompromiso ka na rin sa pera mo tapos hindi maibalik, may maraming ano. Pero maganda lang paalala to. Sabi, 3 types of money you should not lend. Number 1, don't lend money unless for urgent situation like serious illness or national disaster. Talagang pang-emergency lang. So talagang kailangan. Pero kung hindi rin lang emergency at hindi talaga naman involved na yung life or death, huwag na po natin munang magpahiram daw. Pangalawa, do not lend money for financial investment. Ayun, makamis ang gusto niyo dumami pa ang pera niyo, nag-i-invest kayo, naku po, minsan yun, lalo na yung mga tawag dito, instant tawag natin yan, wins, mga kala yung dodoble yung dodoble many times o maraming beses na lalaki yung investment pag nabigay sa huwag na po yung mga yung mga instant na ganon winning ay talaga yun, medyo hindi po yun madaling, hindi maaasahan yun talaga, walang sasiguruduhan. At yung pangatlo, syempre, huwag kayong magsusugal, yung gamble lang yung salapi. Tandaan nyo, pinaghirapan nyo yun before retirement or bata kayo. Napakahirap po yun. Ito. Right away, money is linked for your comfort in old age, yung pangangailangan at para maging komportable ka at magamit mo sa iyong. Okay. Tapos, ituloy pa natin. Avoid 3 foolish actions. Ano yun? Ano yung mga 3 foolish actions na ito? Okay, binasabi. Number 1, do not neglect your health. Anyway, mabuti pala to. Do not harm your body for too much on eating and drinking. Napaalala na naman tayo, it's a holiday season. Yan, ingat po tayo sa lahat nating kakanin. Okay? And then, number 2, don't make errors in your relationship that cause others to resent you. Ayan, po. Huwag po kayo magkakamali. Tandaan nyo, mahalaga yung relasyon, no, na dapat ay wala tayong kaaway. Kung hindi man tayo tayo ang aawayin, hindi man ikaw nakipag-away, ikaw ang aawayin. Kaya ingat po. Okay, number 1, your health. Number 2, relationship. Number 3, okay, don't offer help. Okay, sabi rito, indirectly by relying on middleman. Ako. Ayun, ito naman yung minsan na gusto natin makatulong no, sa ating kapwa. Kukuha ka ng isang pinagkakatiwalaan mo. Ito ang gawin mo. Ito ang, huwag na po. Kung tutulong tayo directly na raw, huwag na tayo kumuha ng ibang taong minsan hindi natin alam. Hindi naman sa hindi tayo nagtitiwala, pero para may iwasan na lang po ang hindi pagkakaunawaan. Minsan kasi natutukso yung middleman o yung taong sinabihan mo o kaya sabihin mo, abunuhan mo muna, may mga ganon, no? Tapos, ayun pala, tutubuan ka, o kaya, iba naman pala ang desisyon, iba ang dumating. Napakahirami po. So, ayun na po, yung mga foolish actions na dapat nating iwasan.
So, dyan lang po kayo. Magbabalik po ang simula ang usapang senior. Oh, little town of Bethlehem, how still we see thee lie above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by, yet in thy dark streets shineth the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. For Christ is born of Mary and gathered all above, while mortals sleep, the angels keep their watch of wondering love. O morning stars together proclaim the holy birth, and praises sing to God the King, and peace to men on earth. How silently the wondrous gift is given, so God imparts to human hearts the blessings of his heaven. No ear may hear his coming, but in this world of sin, where meek souls will receive him still, the dear Christ enters in. Patuloy po kayong sumusubaybay sa ating programang simula ang Usapang Senior na sumasa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo at tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. At tayo po ay patuloy na nagbibigay ng mga ang tawag natin ito, mga babala, mga tips or mga payo sa pamagitan ng tatluhan, rule of three. Okay. Tatluhang mga bagay para matandaan nyo. Meron dito, may tutuloy natin itong sa pinag-usapan na 3 things you should not say. Diba? May 3 bagay pala tayong wag daw banggitin, wag sabihin. Ano yun? Of course. Number 1, do not lie. Kung daw magsisinungaling. Talagang ano pala sa old age ng hindi maayos o hindi magandang ang isang may edad na nagsisinungaling. Nako.
nag-ano pa yun, nakita mo hindi nagsasabi ng tapat o ng totoo ng mga unbecoming po, no? Kakawala ng dignity yun. Kaya maging tapat tayo at maging totoo. Number 1 yun. Number 2, do not use harsh words to threaten others. Ayan, ito kasasabi ng sasakit ng salita. Alam niyo, laging sinasabi sa akin yung mga old age talaga, very sensitive. Kaya kung maaari, ingatan natin yung kasi nagiging sensitive sila. Lalo na yung may pinagdadaanan at hindi maganda yung naging experience nila, yung kanilang naging buhay, para bang nakakanti mo ka magkamisan. Very sensitive sila. Pati rin yung maramdamin ng mga matatanda. Mag-ingat po tayo. Do not say harsh. So, tayo yun. Tayo rin. Sa kapwa matanda, makipag-usap. Mag-iingat din po tayo. At pangatlo, do not speak words that wound people's heart. Ayan, yung nakakasugat. Sakit. Okay, ayan po ang tatlong bagay na huwag nating sasabihin. Ito communicate. And then, okay, may isa pa rito. Don't give up. Ayan. Huwag mo raw aalisin ito sa buhay mo. Never give up 3 important things. Number 1, don't give up on wanting, to look good. Yun. Huwag niyo raw kalilimutan. Don't give up na porque may edad na tayo, hindi na tayo mag-ayos, hindi na natin i-improve ang ating pangangatawan, ang ating physical na appearance. That's number 1. Magano po tayo. Tingnan po natin ating sarili at alam nyo, kapag inayos natin ating physical na appearance, gaganda din po ang ating pakiramdam. Kakaroon tayo ng self-confidence, and then, magkakaroon tayo ng masayang aura sa mukha natin at ang pakiramdam natin napakagaan, lalo na kapag tayo nakaharap sa ibang mga tao, may kisalamuha. Number 1, yung physical, don't give up on wanting to look good. Okay. Ang pangalawa, don't give up on kindness, of course. Stay compassionate and benevolent. Ayan, maawain at saka mapagbigay, matulungin tayo. Stay kindness. Ayan po ang hindi malilimutan ng ating kapwa na ating ginagawa. Kahit na ano pa ang ating kabutihan, kindness pa rin matatandaan nila sa iyo. And then, don't give up on joy. Ayan. Kaya nga tayo may Pasko, no? That's Christmas means joy. At Christmas means love. Kaya dapat masaya tayo. Keep your mind young and your heart light. Kasi kapag tayo masaya, sabi nga a merry heart doeth good like a medicine. Kapag tayo maligaya, masaya, magiging kontento tayo. At alam ba natin na ang pagiging maligaya raw ay gamot. That is our medicine. Ang ating joy is, sabi rito, okay, joy is our medicine. Laughter is our medicine. Kaya so don't forget to laugh. Okay? So 3 things, 3 important things na hindi dapat nag-give up. To look good. Number 2, to give up on kindness. And don't give up on joy. Okay. And finally, ito na yung ating last group of 3. Okay. Ang 3 bagay na huwag tayong matakot. Okay. 3 things not to fear. Number 1, do not fear growing old because it is nature's way. Kaya kahit anong gawin nyo, hindi po natin mapipigilan ang pagtanda. Talagang sa ayaw natin sa gusto ay
tatanda tayo. Lahat ng bagay po ay tumatanda. Sabi nga, age is not measured by numbers, but by how young your spirit remains. Diba? Sabi na isang author. Opo. Number 2, do not fear being alone. Kaya wag po tayong matakot dahil tayo nag-iisa sa buhay. Solitude can bring peace. Kasi yung kahit nag-iisa ka, payapa ka. That's solitude. Kahit nag-iisa ka, may tiwala ka sa Diyos. That's a part of solitude. Kahit nag-iisa ka, alam mo may pag-asa. Yun po yung talagang magpapatibay sa atin. Okay? Tandaan nyo, do not fear of being alone. And number 3, do not fear the future. Yan. Di ba? May tama tayo dapat pananaw sa future. Whatever will come, will come. What matters is living your best in the present. Okay? Huwag na po kayo mag-worry about the future. Alam mo bakit? Diba pinag-usapan natin niya sa attitude? Dahil God is already there. Nandun na po siya. At alam na po natin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon kahit kailan. Okay, kaya dapat talaga yung ating puso, lagi tayo may pananampalataya, may faith tayo. Kaya yung tatlong bagay na hindi na dapat natin huwag katakutan. Una, ang pagtanda. Pangalawa, do not fear being alone because solitude can bring peace, rather, and do not fear the future. So, ang mahalaga ay enjoy natin ang kasalukuyan. So, let go of, sabi na isang author, your worries and love the remaining days in the most fulfilling way possible. Okay, go off. Sabi nga tomorrow was gone. Okay, I'm sorry. Cut. Yesterday was gone. And tomorrow may not come. But what we have today, so make it come. Diba? Kaya, old age is something it's not something to fear about. The real fear is not knowing how to enjoy it. Yan po ang tanda natin. Kahit na anong edad kasi tayo o bata man tayo, kung hindi natin ini-enjoy ang buhay, hindi natin binibigyan ng halaga ang lahat ng ating mga ginagawa at mga pagpapala natin, baliwala din doon. Kaya dapat daw ay kung paano i-enjoy. Paano ba i-enjoy yun? Of course, be grateful. Pasalamat po tayo. At kapag tayo nagpapasalamat, alam niyo ibig sabihin yun. Ibig sabihin nun, umaasa kayo na meron pang darating. Hindi titigil sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, ang awa at pag-ibig ng Diyos ay punong-puno at walang katapusan. So, sana po, meron tayong natutunan sa mga tinatawag nating rule of 3. No? At ayan po ang dapat nating bigyan ng pansin, no? Habang tayo'y nabubuhay at enjoyin po natin ang ating buhay old age. Diyan lang po kayo. Nagbabalik po ang simula, usapang senior. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag ng biyaya, bagong tuwing umaga. Ikaw ang simula, para po sa ating bagong simula.
dito po sa Usapang Senior. Tandaan niyo tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. Ako po si Doc Rome Barrios at patuloy na binabahagi ko sa araw na ito, special tong araw na ito, holiday season, Christmas season, at nais kong pag-usapan natin ng ibang mag-storytelling tayo, no? Anyway, kasi itong aking binasa mga aklat ay Ingles, ano? Pero hayaan po ninyo na magawa ko ng paraan at may bahagi ko sa inyo mga kwento nito. Okay. So, ang una nating kwento ay ang kwentong ito ay may pamagat na The Christmas Gift That Hurt. Ay bakit kaya ito ang ating ito ang tinitle? Ito ay kwento, actually is a novel by O. Henry. Okay. It's a famous Christian story. Ito raw po ay tungkol sa mag-asawa. Ito ay kwento sa batang mag-asawa na nagtunay na nagmamahalan sa isa't isa. Kaya nung dumating na ang Pasko, sabi ko, when Christmas was approaching, at nais nilang bigyan naman ng present o ng mga regalo o alaalang bawat isa sa kanila. Kaya lang, sila ay talagang mahihirap, no? Ibig sabihin na kapos palad. Kaya wala silang maisip na paano nila bibilhin. Paano sila magbibigay? Wala silang salapi. Kaya ang ginawa nila, inisip nila pareho. Ang inisip nila pareho ay without telling each other, hindi nila, ay kailangan magbigay, ibenta nila yung kanilang most prized possession. Kung ano man yung meron sa kanila. At ayun ang kanilang ibibili na regalo sa kanilang mahal. So, ang batang babae, yung asawang babae, ay merong sinasabing golden hair. Ayan. Napakaganda. Yun ang kanyang prized possession. Possession niya na tinatawag. Kumbaga sa asset niya yun. At ayun lamang ang pwede niya ibenta. Kaya nagpunta siya sa hairdresser at ibinenta niya, pinaputol niya at binenta niya yung kanyang golden hair. And then, mabenta yun, ay binili niya ng strap ng wristwatch ng kanyang mister. Dahil may relo, gusto niyang bilhan ng bagong magandang wristwatch, yung strap na wristwatch. At sinasabi rito ay a watch chain, ang sinasabi for her husband. On the other hand, yung kanya ng mga asawang lalaki ay nagpunta doon naman sa jeweler o doon sa mga alahero at ibinenta yung kanyang relo, no? Yung kanyang nag-iisang relo. Kaya para maibili niya ng golden comb, no? Yung para bumili naman siya ng magandang supply para sa buhok ng kanyang misis. Okay. Kaya ayun ang nangyari, no? Kaya nung dumating ang Pasko, okay, dumating na yung kanilang exchange gift, no? And they both cried, alam niyo ba, na pareho silang napaluha. Maya-maya, habang nalulungkot sila, napatawa sila, naghalakhakan sila. There was no hair for the comb. Umikli na yung buhok. Binigay binigay ng lalaki yung supply na maganda. And then, wala na rin yung relo na binilhan ng babae ng chain o nung tawag natin dyan ng chain ng watch. Kaya, sabi rito, but there was something more precious than that was the idea behind the gifts. Kaya mahalaga yung puso behind the gift. Bakit sila nagbigay? Each had deprived self of the best
to give to the other. Ibig sabihin, inano nila, anong tawag natin, deprive. Yan ay tinanggal nila o pinagdamutan nila ang sarili nila para lang maibigay sa kanilang mahal. Ayun po ang mahalaga. Kaya it's not kung ano yung binigay, hindi yung puso na o yung ating motivation bakit tayo nagbibigay. Okay? A gift is no gift if does not cost us something. Dapat pala pag tayo nagbibigay, ibinibigay natin ay bahagi ng ating pagkatao, ibinibigay natin. Ayun, may cost. At sabi rito, a gift is no gift if does not cost us something. If it does not contain part of ourselves. Ayun po yung tunay na pagbibigay na may pagmamahal. At gaya ng aking ikinuwento sa inyo sa opening natin program, ang isang ama, no, na magkakaroon sana sila ng una nilang anak ay hindi nakapalan dahil hindi sila nabiyayaan na magkaroon ng unang anak. Subalit, nung papalis na ang doktor, naalala ng ama na somewhere nabasa niya na maraming nangangailangan ng cornea. Kaya naisip niya na tinanong niya ang doktor, maaari ko po bang i-donate ang cornea ng ating sampo para magkaroon pa ng pagkakataon ibang tao na makakita. At hindi nga nagtagalay, nagamit yung cornea ng kanyang anak. Ang una, ang isang cornea binigay sa isang ama na ikaho sa buhay at napakalaki ang pamilya. Pero dahilan doon sa pag-ibig, dahilan sa binigay ng ama yung dinonate yung cornea ng kanyang anak, ang sanggol, ay nakakita. At ang ikalawang recipient ng cornea ng kanyang anak ay isang nanay, isang mother. Kaya, ibig sabihin, kung tayo magbibigay, meron talagang halaga, no? Na ibig sabihin, yung halaga na yun ay nagbahagi ng ating sarili. Kaya dito pinakikita na ganun din ang ating Panginoong Jesucristo na nang siya'y ipanganak. At dito sa sanlibutan, natitawag na sin-blinded world. Ibig sabihin, makasalanan, tayo ay bulag dahil sa kadiliman. Tayo na nabubuhay sa kasalanan, sa kadiliman. Pero nang siya'y dumating, pinagkaloob niya ang kanyang buhay para tayo ay makakita ng liwanag. At muli tayo makakita ng katotohanan ng pag-asa ng kaligtasan. At tayo ay maaari nang lumakad sa liwanag natin, Panginoon. Sana po, sa panahong ito, ay ating alalahanin ang kapanganakan ng ating mahal na Jesucristo. At dahilan sa Kanya, bawat isa sa atin, dahilan sa Kanyang pagmamahal sa atin, ibinigay niya hindi lang bahagi ng Kanyang sarili, kundi ibinigay niya ang Kanyang buhay. No, ibinigay ang kanyang buong buhay, ang kanyang dugo, para tayo ay magkaroon ng pag-asa at tayo'y maalis sa kasalanan. Tayo'y magkaroon ng buhay na buhay. Pagpalain po tayo natin, Panginoon. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan. Have faith when you speak to the Master. Prayer is the key to heaven. But
purihin ang Panginoon. Sa ating pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin at patuloy nating idalangin ang ating mga kapatid na madalas nilang hilingin na isama sila sa ating mga dalangin. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin ang iyong pangalan magpakailanman, sapagkat ang lahat ng karunungan at lahat ng kapangyarihan ay mula sa iyo. Maraming salamat po sa panahong ito, aming pagbunita ng inyong kapanganakan. Nais namin amang maalala at turuan kami na aming isa-isip na ang inyong pagdating na ito, ang inyong pagdating sa pamamagitan ng kapanganakan. Pagkamat hindi ito ang inyong tunay na kapanganakan, aming kinikilala na kayo'y nakarating sa sanlibutan ito para sa amin upang kami magkaroon ng kalayaan, higit sa lahat, magkaroon ng pag-asa at higit nakapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Maraming salamat sa inyong mayamang pag-ibig na sana sa aming pag-aalala sa inyo, makita namin ang inyong dakilang pag-ibig ng kahulugan ng Pasko ay ang inyong pag-ibig at ang inyong kaligtasan. Sa oras na ito, patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming mga mahal na kaibigan na patuloy na gumagaling at inyong pinag-aagaling. Katulad ni Pastor Joel Solis, Irene Asidao, Dean Sandanya, Waylene Lorenzo, Gemma Molina, at lahat na iba pa namin mga kaibigan na sina Ami Poliante, Samuel Pagalinho, Ocasla, siblings, Nelson Ganyola, at lahat ng bawat isa sa amin na tumutulong sa programa ito at man ang aming kalagayan ngayon. Kung kami nakakaranas ng mga karamdaman, nilapit namin sa inyo sapagkat kayo lamang ang dakilang nilalang at tulungan din. Kung kami man ay nakakaranas ng mga suliranin, ng pagsubok, alam namin na sa mga panahon ito ay lagi namin kayong kasama at alam namin panahon ito ay malapit kayo sa amin. Kaya kami po ay nananampalataya at alam kung binibigay namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa inyo. Tulungan kami, patuloy kami magigpat sa inyo na inyong pangahos na. Patawarin kami sa aming pagkakasalang nagawa at ay hinihingnan sa matamis at mahalin ng tagapagligtas sa Jesus. Amen. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. Patuloy pong aming pagbati sa inyo ng Happy Holidays at maraming salamat po sa inyong pagtunghay sa programang Simula, ang Usapang Senior. At ito po ay sumasa inyo tuwing Huwebes at Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Maraming salamat po sa inyong pakikisa, patuloy na pagtangkilik. Maraming salamat po. Nerio Carranza, ang aming station manager, AWR Manila, si Andy Joaquin, yun din si Reese Año Nuevo or Reese Nabor, at ang si Irene Asidao, at higit sa lahat sa inyong lahat, sa inyong mga patuloy na tumatangkilik sa programa ito. Ako po si Dr. Ron Barrios, pasalamat at laging nagsasabi, ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po hanggang sa muli.